Makikitang naglulupasay ang isang babaeng ito na kapatid pala ng 14 anyos na bata na namatay nang makipagsuntukan sa kanyang kapwa menor de edad sa sitio Maligaya, Lower Barangay San Isidro, Antipolo, Rizal. Pasado alas 6 ng gabi noong Sabado, September 7. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang biktima naghamon ng suntukan kaya umabot ng 2 beses ang pagbubuno. 6:45 or mag-alas 7 ng gabi, no? Habang yung suspect ay naglalakad papunta sa isang sa NHA Road, no? Maluwang naman po 'yon. Siya daw ay hinamon ng 14 years old na biktima. So, initially nagkaroon sila ng fist fight pero na-stop din sila ng mga tao kasi marami pong tao doon. However, yung isang minor de edad din, 17 years old, lalo niyang sinulsulan or binuyo yung 14 years old, kaya napilitan ulit na nakipagsuntukan. And at this time naman, during the fist fight, bumagsak yung 14 years old na kung saan yung 16 years old naman ay inuntog niya sa semento, part ng semento ng ilang ulit hanggang sa mawalan ng consciousness yung 14 years old na bata. Giit ng pamilya ng biktima, naitakbo pa ang bata sa ospital at nakauwi pa ito sa kanilang bahay. Di kalaunan, binawian na ng buhay. Ano na po kasi siya dumating sa bahay. Lantang gulay na po. Buhat, na po. Akay-akay na po siya ng anak ng kapitbahay namin. Na kaibigan niya rin. Hindi ko pa po agad na-recognize na gano'n na nasaktan siya. Kasi po ang ginawa niya, yung buhok po niya akala ko po pagod lang sa laro, sa basketball, gano'n. Tapos, nung naano ko siya, parang namumula na po yung pisngi niya. Tapos, kung hindi pa sinabi ng kapitbahay namin na, ate, binanatan yan. Doon ako kaya ginano ko yung mukha niya, doon ko po nakita na, nag-sterical na ako kasi nakita ko na po na, na yung mukha niya eh. Hindi na po maganda. Hukot naman sa lungkot ang nanay ng biktima na lubos na hindi pa rin matanggap ang pagpanaw ng kanyang anak. Ang linggo nung umaga. Kasi umuwi muna ako kasi nagluto ko ng makakain namin. Kaso lang, pagbalik ko, wala na eh. Talagang na siya, binawian na siya ng Mabait buhay. at masunurin. Yan ang paglalarawan ng nanay ng biktima. Dala ng galit at pag-iinagpis, hindi na iniharap ng pamilya nito sa 2 binatang suspect. Okay naman po siya, mabait naman po, masunurin bata po siya. Ayun ho, talaga, aminin ko, hindi ko pa nakikita ang mukha niyang 2 na yan. Kasi ayaw ko papuntahin ng anak ko sa district o dyan man ka sa hospital. Hindi ako pinapapunta ng anak ko. Kasi ang sabi ko, pag yan naharap ko yan 2 na yan, kung anong ginawa nila sa anak ko pag nahawakan ko sila, ganun din ang gagawin ko sa kanila. Ano man ang ginawa nila sa anak ko, ganun din sana ang mangyari sa kanila. At hindi ako papayag na makalaya sila. Habang buhay napatay ang anak ko, habang buhay din sila sa kulungan, doon na rin sila mamamatay. Sana po hindi na po nila ulitin kasi ang hirap po eh. Buhay po yung kinuha nila eh. Hindi naman po kasi lahat ng init ng ulo pwedeng daanin sa away. Silang sinasabi na walang umaamin, no? Pero we believe na there's prior incident siguro. Maaring may prior incident, bakit po sila naghamunan? Kasi talagang specific hindi siya specific yung 14 years old na yung 16 years old ang hinamon niya eh. So, ibig sabihin, magkakilala na po talaga sila and we believe na may previous fights na sila. Ang inaalam natin ngayon is kung sila ba ay member ng mga groups, mga fraternities or gangs doon sa area na to. Yun yung ating inaalam ngayon, no? After the filing. No? Actually, na-file na natin yung na-inquest na yung 2 minor de edad at sila ngayon ay nasa bahay kalinga na. Na-turn over na natin sila sa bahay kalinga. Oo, sa ating po mga kabataan, no, na wag po tayo maging mapusok, no? Meron pong panahon para dapat ilabas natin yung tapang natin, no? Hindi po kadawagan ang umiwas sa kaguluhan, no? Kung hangga't kaya po nating umiwas, yan po yung unang-una natin na self-defense. Yes, no, yan, panawagan din natin sa mga magulang, no? Kung nakakita kayo ng signs na may aggression yung mga anak nyo, it's about time to talk about this matter, no? So, baka naman may kinikim-kim niya sila at ito ay gusto lang nilang ilabas sa pamamagitan ng maling paraan tulad ng ganito na manghahamon ng ibang kabataan.
siguro it's fine time na have a talk with your children, no? Para mas makuha nyo yung kanilang sentiments bago pa mahuli ang lahat. Voluntaryo namang dumulog sa barangay ang dalawang binatang suspect paglipas ng away. Yung suspect mismo ang pumunta dito sa barangay para i-report na nagkaroon ng kaguluhan. Hindi naman nila in-expect na yung tao kinabukasan ay namatay. Pero yung mga suspect, hinold namin dito dahil inaantay namin yung complainant na bumalik. Bumalik na yung complainant, kinabukasan yung patay na yung biktima. Kasalukuyan naman nakakulong ang dalawang binatang suspect sa bahay Kalinga. J. Martin, JKRS, News and Public Affairs.